Isang balitang tila isang dambuhalang bulkan ang sumabog sa gitna ng bansa matapos kumalat ang ulat na ang agila ng Davao, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay tuluyan na umanong sumulpot sa airport sa isang sorpresang pagdating na yumanig sa bawat sulok ng terminal. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na espiya, hindi na magkamayaw ang seguridad na tila nabulabog at nawala ng kontrol habang ang nakakangilong hiyawan ng mga taga-suporta ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ito na nga ba ang hudyat ng isang makasaysayang pagbabalik na magpapabagsak sa lahat ng inaakalang katatagan, habang ang bawat segundo ay puno ng panganib na tila mitsa ng isang bombang handa ng sumabog sa harap ng sambayanang Pilipino. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong ang Pangulong Bongbong Marcos ay balitang nanginginig na sa takot matapos mabatid ang matinding balitang ito. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga opisyal sa loob ng Malacanang habang binabahanan ng malamig na pawis ang bawat sulok ng palasyo sa tindi ng kaba at pagkabahala. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ang bawat galaw ng mga higante ay nagdudulot ng kaba sa mga nasa pwesto, isang eksenang yuyurak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katatagan ng ating mga pinuno sa harap ng nagngangalit na katotohanan. Ito kasama dyan. Kaya mag-download na ng SendWave app. Libre at mabilis. Ligtas ang perang padala papuntang Pilipinas. Alright, so nandito si Palangga Susan Bartolome Wagar o Wegar para slang. Yes, good evening from Edmonton, Canada. How are you, my darling? First time to be the first viewer here. Awesome. Yeah, cheers to that, Susan Palangga. How are you? Magkikita ba tayo muli? Kaloy, 14. Ano ba ang chismis, mga palangging-ging? May nahagap pa kayong chismis maliban sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan? Sige, unahin na natin. Kasi may nakarating na chika boom boom sa atin. Unahin natin si Meow Meow, ano? Si Meow Meow, Kiko Barzaga, ay mukhang tutuluyan na nilang tuloy-tuloy yung pag-suspend kay Meow Meow Barzaga. Right? Ito yung sinasabi natin na talagang na talaga namang mga kababayan, lahat ng mga nagsasalita ay tutuluyan. It just so happened, si Palangga ay palos kaya hindi matuloy-tuloy, hindi magurgor-gurgor. So ngayon, mga kababayan, ayon dito, tingnan natin ang mga hanash. Okay? Ay, ano nangyari ito? Yes, mag-comment kayo dyan kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa pag-ibig. Tungkol ba sa pag-ibig ang inyong mga tatanong sa akin o mga kabet? Okay, dahil yan ang pag-uusapan natin ng mga Shubetsky na mga salot sa buhay ninyo. Mga salot sa buhay ninyo yung mga Shubetsky. Ang sinasabi kasi mga kababayan ng mga tiwali sa camera ay talagang posibleng extend nila yung pag-suspend nila kay Representative Kiko Meow Barzaga. Diba? Alam niyo naman, dahil binodjak na si Bangag, si Sandro Marcos, kaya siya ay sinuspend dyan at nareklamo dyan sa Ethics Complaint Committee. Ngayon, Ethics Committee. Ang sinasabi dito sa balita na nakatakda na raw na matapos ang unang linggo ng February, ang ipinataw na suspension. Grabe, ang bilis, ano? 60 days na yun. Maya-maya, Pasko na naman uli. Grabe. Okay, ang sabi ni Asidre, unless there's a new ethics complaint, again, that would fall under any violation, but definitely yung ginagawa niya after na i-impose yung unang niyang suspension will be taken into consideration should a second ethics complaint be filed, sabi nung Tingog Party List. Ay wala naman silang pwede talagang gawin kung di patahimikin, di ba? Kinasuhan na nga siya ng pangalan na to, ni Cro-Magnon. Ni Cro-Magnon Razon. So,
Well, wala nang bago yan. Kung pwede na nga lang, gurgurin na lang tayo. Ay, you like this dramatization? Of course. Kailangan gamitin na natin yung ating mga teacups, but I'm drinking black coffee at 10:38 p.m. Di ba? Sarap mabuhay kahit kapilang ang buhay natin. Sabi ni L'Oreal, ano ba yan? Ang gulo ng ating bayan. Well, palangga matagal na talagang magulo ang ating bayan dahil sa mga magugulong politiko at mga kawatan. Sabi ni Ma'am Winnie, umuwi na daw ba si Bunoan sa Pilipinas? Yeah, nakita ko sa balita, umuwi na siya. Pero let's talk about dito kay Kiko Barzaga. So we all know, you all know, na ginigipit talaga siya at kakasuhan nga siya o kinasuhan na nga siya itong ni Cro-Magnon Razon na kung saan, alam niyo naman ang pagdinegosyo niyan ay konektado sa pera ng bayan o sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas. Which is, oligarchs, sila talaga ay hindi man lahat o mangilan-ngilan. Itong mga oligarchs o mga mayayaman, kailangan talaga nilang makipagsabuatan sa mga tiwali sa gobyerno para makakuha sila ng mga kontrata, kung ano pa man, di ba? So I hope mapatunayan ni Kiko Barzaga, ni Congressman Barzaga, kapag nag-start na yung hearing dyan sa kaso niya. At lalaban naman yan. Hindi naman siguro basta-basta magsasalita yan kung wala siyang pinangahawakang matibay na ebidensya o mga testigo. Di ba? You like my new hair? This is real hair, ha? Alam ko excited na kayo dito sa ating pag-uusapan na mga chuba-chuchu. Ano ba ang chuba-chuchu ito? Yes, si Au Browner. Okay? May natanggap kasi tayong mensahe kahapon pa dapat ito kaso di tayo nakapag-vlog. Si AFP Au Browner, mga kababayan, na kung saan aso ni Bangag Jr. na sa kabila ng nag-a-addict yung kanyang amo ay tahimik pa rin siya. So napag-alaman natin ayon sa ating puting jahas na ito pa lang si Browner at ang kanyang asawa, okay, ay nagsiga-sigaan sila dyan sa AFP, okay, dyan sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na kung saan, mga kababayan, ay kawawa ang ating mga kasundaluhan dyan na naka-witness ng mga sigawan, awayan daw nila dahil, bago tayo pumunta sigawan, awayan, ang nirereklamo ng ating puting ahas, yung mga sundalo, yung mga nakakakita dito kay Au Browner na ito, yung lavish lifestyle ng kanyang asawa at siya mismo. Okay? So mga kababayan, ang tanong kasi dito, okay, saan kumukuha ng pera itong ang asawa ni Browner at siya, lalo yung asawa niya, sa pagpapakita ng sobrang luxurious, kumbaga mga mamahaling gamit, Hermes, name it, mga alas, sino-show off daw dyan sa AFP, samantalang yung ibang mga pangangailangan ng ating mga sundalo ay hindi na ibibigay ng pamunuan ng AFP, hindi sila mabigyan ng maayos na mga trato, pero ito daw ang asawa ni Browner ay nagsiga-sigaan pa dyan sa AFP at nag-aaway sila mismo sa loob ng AFP at naririnig ng mga kapwa nilang sundalo at wala daw silang hiya. Walang hiya, makakapal lang mukha. Ngayon wala naman kasi sana tayo pakialam kung mag-away sila. Pero ang nakarating sa atin, mga kababayan, yung kinu-question ng mga sundalong nakapaligid na saan kinukuha ng asawa ni Browner yung mga maluluhong gamit na dapat nananawagan sila na dapat mag-lifestyle check at dapat i-check din yung mukha ng asawa ni Browner kasi nagparetoke at ito daw ay di umano ay galing sa pera ng bayan. Yun yung malungkot. Actually may post na nito eh. Hindi naman tayo unang nag-post nito. Ayan.
Ayan ang itsura ng asawa pala ni Browner. Mukhang, simula sa pagiging gurami, okay? Mukhang guraming may kuroy-roy, tapos biglang ito na. Okay? Ayan na yung mukha niya, teka. Ayan na yung naging mukha niya, ba't masyadong yung lighting? Ayan na yung niya. Pinost natin ito sa Boljakan. Ba't ganyan ang mukha nito? Okay? Ayan na yung naging mukha niya. Pero ganun pa rin itsura. 'Di ba? Naligo lang siya siguro ng maraming paputi o formalin, whatever, kung anong niligo niya. 'Di ba? Ito yung entry niya. Itong entry, grabe, Okay, wala naman tayong pakialam na magparetoke sila ng ilong. Sa Alindog TV 21 kagabi yan ang topic namin, yung ilong ni nung anak ni Manny Pacquiao, si Michael Pacquiao. By the way, please follow and subscribe Alindog TV 21. Okay? Kailangan namin ng 1,000 followers doon ngayong araw na ito. Alright? Paki-follow nyo na mga palangga. Yes, palangga Susan, naligo ng glutathione. Okay. Wala naman tayong pakialam kahit magparetoke sila katulad ng anak ni Pacquiao dahil may pera naman yon. Kasi kung gusto nila mag-enhance, ganyan-ganyan. Pero napag-alaman natin, dahil merong rivalry, okay? Meron daw inggitan na nagaganap between sa asawa ni Browner at saka dito kay Hopeless. Si Yusek Hopeless. Okay? Nagpa-plastic surgery. Naman ngayon, di ba? Naman ngayon, ang dami nagpa-plastic surgery. It just so happened na tayo ay organic. Wala tayong issue kung magparetoke kayo. Go, go, go. Magpa-beauty kayo. Go, go, go. Make sure na ang pera ay galing sa kaba ng bayan. Alright? Sabi nga dito sa post na ito na sinend sa atin, okay, actually, tinawagan tayo ng puting as. Marami po sa amin ang gusto rin mag-aklas dahil po sa kasamaan at kalupitan sa amin ng asawa ni General. Okay? Kung tratuhin niya po kami sa AFP ay parang mga sarili niyang sundalo, utusan at ari-arian. Daig pa niya si First Lady Lisa Marcos kung masano. Hindi niyo lang na-experience kung paano kademonyo si Lisa Tanas. Okay? So anyway, may mga common denominator siya. Ang tawag nga po niya sa sarili niya ay ang First Lady ng AFP. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo simula, even before, even nung nag-start tayo na nag-vlog, na yung pera ng bayan napupunta lamang sa mga kabit, sa mga syobet, napupunta sa pangretoke o kung ano pa man. So ang issue natin dito, it's not about pangretoke nitong bruhang ito. Wala tayong problema. Magparetoke siya. Kahit yung kipay na gusto niya, ipasara niya, wala tayong problema doon. Ang question natin, saan nanggagaling yung pera? At bakit nag-aaway pa sila doon, nagsisigawan sila doon sa loob ng AFP? Ikaw, Melody Browner o Bronner, anong gusto mo? 'Di ba? Bakit kayo nag-aasta ng mansyon nyo o pagmamay-ari nyo ang AFP? Okay? Ang pamunuan ng AFP. Okay? Ngayon, ang Camp Aguinaldo, tama ba? Camp Aguinaldo, di ba? O binago ba ang pangalan? Di ba kasi ang Camp Kramis, PNP. So, walang pinagkaiba yan sa ginagawa ni Bangag at ni Lisa Tanas. Now, ang question natin dito, we were talking about the syobet in general. Okay? Dahil marami talagang sumusyobet, okay? Sumusyobet na mga politiko at, mga politiko sa mga artista o ano pa man, hindi naman bago yan. Di ba? Practice pa yan even before pa tayo pinanganak sa mundo ito. Even 300 years ago, even maybe before Christ, di ba? May ganun ang issue ng mga Chokchakan Blues. But kung gusto natin tanungin, dahil sila ay mga taong gobyerno. Meaning, merong karapatan ang mga Pilipino, kayo, mga taxpayers, na magtanong saan kinukuha ng asawa ni Browner, ni Au-Au, yung mga pinapagyabang niya sa kanyang mga amiga na mga luxurious jewelries
bugs, everything, at yung surgery niya, saan siya kumuha ng pera, bakit mula sa pagiging gurami, naging mukhang hito na nagpatangos lang ng ilong, you know what I mean? Yun yung concern natin. Ang problema kasi, nakapwesto sila. Then ang isa pang tanong natin, dito kay Yusek, okay? Kay Yusek Goddess Libiran ng DBM. Okay? May tanong kami sa iyo. Yusek, DBM Yusek Goddess Libiran na dating ASEC sa panahon ni Pangulong Duterte, okay? Nabalita ko balita na actually narinig ko na yan noon, pero wala naman tayo doon na chami-chami with with dating Lolo Togade. Lolo chami-chami, Parang malapit sila sa isa't isa, di ba? Alam nyo yan. Malapit sila sa isa't isa. Hindi natin alam kung anong pinaglalapit nilang dalawa, but that was before PRRD. Remember, kung kayo'y nakafollow kay Maharlika, lahat noon, di ba? Lahat noon, may mga sinasabi ako sa inyo, wala tayong pinangalanan. Sabi ko yung mga amoy lupa during panahon ni Pangulong Duterte, may mga amoy lupa na sumosyobet. At sabi ko nga, hindi malinis ang panahon, ang mga iba-ibang administrasyon. That's why we are here. Di ba? Na nagtatuligsa. Ngayon, ang question natin kay ASEC ay kay Yusek DBM Yusek Goddess Libiran. Okay? Ang tanong natin, bakit ka daw laging nasa Chief of Staff office after ng office hour mo? Bakit ka daw pumupunta dyan? Yan yung tanong ng mga sundalo. Bakit? May role ka ba dyan? Bakit ka daw nasa opisina ni Au Browner? Kadahilanan na nag-aaway yung mag-asawa. Yun yung tanong. Goddess. Kasi nakita ko, actually hindi ko naman pinapalo yun, pero nakita ko, ito pala si Goddess, di ba? Goddess ba talaga ito o ugliness. Okay? Ito pala ay talagang likas sa kanya na nagpapakita siya ng susubels. Manang-mana siya kay Lisa Tanas. Pero in fairness naman sa kanya, yung kanyang susubels, malapapaya. Okay? Ayan siya, Tignan mo that was 2022. Okay? Yan yung susubels niya. Meron ba namang taong, pag ikaw ay taong gobyerno, kulang na lang magpalapa sa mga asong ulul, no? Okay. So, ang question natin, Okay. Asan ako? Okay. Tama ba? Ay, wala. Bakit sa iba ko na-post? Sorry, my darling. Okay. Ano ko ba? Ito ba yun? Ba't go live daw? Naka-live naman tayo. Ba't ako nag-go live? Excuse me? What's going on? What's going on? Okay. Okay, here we go, darling. Wala, hindi ko pala nakita yung susobels niya, mga palangginging. So, ito ang kanyang susobels. Okay? Yan yung kanyang susobels. Okay? In fairness naman, yung susobels niya ay mukhang tinukuran, pero ano magagawa natin? Ayan siya. Okay? Akala ko, hindi ko naman ako nagpa-follow dito sa mga taong ito. Kaya lang, may mga budgeting jazz tayo. So, ito pala ay salamat, Doc. Okay? So, ang question natin, ito yung tsura niya. Diyos ko po! Okay? Ang question natin kay God, ugliness Libiran, kasi hindi naman siya talaga yung mukha niya, peke nga yung mukha niya. Ito. Okay? Ito pala siya. Ang sabi ng nag-send sa atin, teka, baka mahatay yung pangalan at baka mapatay nila yung tao. Teka lang, mahirap na. Baka magurgur Okay, here we go. Kakanta na naman tayo ng what's going on. Okay? Ito. Here we go. Ito pala itsura ni Gorami. From Gorami, naging hito na rin. Ayan pala itsura niyan. Isa siyang mamoy, tapos naging ganyan yung itsura niya. Alright? So ang tanong lang naman natin, ito itsura niya before Pangulong Duterte. Well, siguro noong panahon ni Pangulong Duterte, mahirap makadiskarte kaya wala pa siya pang retoke. Tapos ito na ngayon ay retokada na ang lola ninyo. Okay, wala akong issue sa
retoke. Ang issue lang natin dito kay ugliness, okay, libiran, bakit ka? Yun ang question sa iyo ng mga sundalo. Bakit ka daw nandoon sa opisina? After office hours, dumidiretso ka sa opisina ng Chief of Staff na si Au Browner, kadahilanan na nagwawarla yung asawang si Melody. 'Di ba? Bakit ka nandoon? Kasi tinatanong ng mga sundalo, tinatanong ng mga taxpayers, nagtatrabaho ka ba doon? Ano yun? Extension ng DBM? Anong ginagawa mo doon? Ano yung tinatrabaho mo? Sinong tinatrabaho mo? Yun yung question. Law-law man gali. Oo, gani. Siling ni Bernard, oo, gani. Kaya tukuran lang ang iya balang susubels. Well, mas mabuting-buti kaysa kay Lisa Tanas. Well, ang sa akin lang, bilang isang, mahilig talaga siya siguro dahil nung unang panahon, dahil kinahiya niya yung mukha niya, di ba? From gurami, naging tao yung itsura niya, kaya nakatago siya, hindi niya pa pinapakita yung susubels. Yung feeling niya gandang-ganda sa sarili, pinapakita niya yung kanyang susubels. Siyempre, di ba, baka sakaling magustuhan ng mga lolo, di ba? Yun yung mga tanong sa'yo kasi nung asik ka pa lang, di ba, may balita na sa'yo na nandoon ka din lagi kang nasa opisina ng Secretary ng Transportation kahit natapos na ang mga office hours. Ano ginagawa mo nun? Ang binubuting-ting mo, nagpapabuting-ting ka ba? Sabi ni Den Scorpion, ma'am, USEC o USEX? Libugan. I love that. Pwede rin. USEX Libugan. Ay, maganda yan. Yan ang kaitawag natin. Okay? Sabi ni Russell Aesthetic, yung pinalamon ni Ugliness na jalpot. Okay? Pinalamon niya ba yung mga grupo ng Alpot? Hindi ko kasi pinapalo yung mga jalpot. We'll talk about jalpot later. Di ba? Boss nito, nilibiran si Mina Pangandaman. For sure, may alam din to sa mga mali-maleta. Okay? May alam to kung iimbestigahan mo lang taga lahat, i-lifestyle check mo sila, saan siya kumuha, baka yung suso niya, pina-enhance niya. Saan kaya galing yung pina-enhance niya yung suso bells niya? Saan galing yung pinatukod niya sa ilong niya? Saan galing yung pinasipsip niya na parang malabanan sa katawan niya? You know what I mean? Jimpacta, sabi ni Osho, hindi naman siya, di ba? Tsaka mali yung spelling ng pangalan niya, dapat Jugliness. Ang question kasi ng mga sundalo, bakit ka? Ikaw, Susubels, Libiran, bakit ka daw from DBM pumupunta ka doon sa opisina ni Au Browner? Meron ka bang extension ng trabaho? Anong tinatrabaho mo? Nagtatanong lang naman kami. Meron bang butuan, toruhan doon? Bakit ka nandoon? Anong ginagawa mo? Bakit nag-aaway at ang chika boom boom pa? After mo doon, may nagchichika boom boom na nagrarambol yung mag-asawa at nagsisigawan doon, magsiga-siga pati yung mga ordinaryong sundalo, inaari ni Browner at ng asawa niya nakukutos-utusan. Alam mo yun yung malungkot kayo mga sundalo diyan, 'di ba? Sabi doon sa comment, gusto niyo nang magsalita, ang term pa is mag-aklas, You have to protect your country, mga palangga. Kahit sinasabi ko